alam na alam ng taong bayan ang pangyayari. Aminado na nagkaroon ng patayan, nagkaroon ng bayaran. Sana ibukas nyo ang inyong mga mata dahil ang kinabukasan ng inyong mga anak, ng mga susunod na henerasyon ay nakasalalay sa isang malinis at magandang panunungkulan na dapat pinaiilan sa ating bansa. Hindi, ito ang 3 taon na namin ginagawa kasi alam mo, pandemic mayor ako eh. Alam ko yung kakulang yung panahon ng pandemic. Tapos napag-aralan din natin kung paano gagamitin ng tama yung pondo. At kita naman natin hanggang ngayon naman kahit post-pandemic na mahirap pa rin yung buhay ng mga mamamayan. At napakahalaga sa ating mga Pilipino ang bigas. Yung pagbili natin ng bigas, siyempre, hindi natin yung quality na. Yung mamahalin na kasi kita naman natin ilan lang talaga yung nakakabili na pamilyang Pilipino na mamahalin ng bigas at konti-unti pa. At least once a year man lang, every Christmas, makatikin sila ng quality ng bigas o jasmine rice. Masaya na tayo, masaya mamamayan, masaya tayo. Mayor, sa buong barangay ba ng Kabuyao po, iikutin natin ito? Yes, lahat ng sulok ng Kabuyao. Bibigyan natin to lahat ng pamilya, kung sa isang bahay, 3 pamilya, 4 na pamilya, bibigyan natin per pamilya ito, hindi per bahay. Wow! So, Mayor, expected kaya ilang bigas ang mali-distribute nyo rito sa inyong hindi bababa na 100,000 ang handa namin. 120,000 or more. Ano pa? Kasi hanggang ngayon, at nakapagta kayo, parami ng parami. Talagang ganun siguro pag may grasya, mas dumadami nagpapalista. Unlike sa mga dating mga panahon na hindi masyado interesado yung tao, dito talaga napapansin namin lumalaki yung bilang dahil nakita nila seryoso naman tayo sa pagbibigay ng grasya. Mayor, hanggang kailan ito matapos yung distribution ng bigas ngayon? Target namin matapos ito ng December. Dahil meron pa kami mga sorpresa sa mga mamamayan. Mayor, may narinig kami kanina na maliban sa pabigas, meron pa kayong pang Noche Buena. Yes, meron pa rin tayo pang Noche Buena. At meron pa rin tayo pang at 3 taon tayo nag-save eh. Nag-save sa sobrang pondo natin. Kasi gusto ko, sa pangatlong taon ko, memorable. Kasi yung first term ko, pangatlong taon, sa last term ng first term ko, gusto ko memorable, maalala nila na may mayor na gumawa. Yun. Mayor, panawagan nyo naman po. May panawagan po ba kayo kay Pangulong Bongbong Marcos? Bongbong Marcos po, maraming salamat po sa pagkagawa niyo itong bago sa ating bansa Pilipinas, sa pagkakas po kayo ng Kabuyao City. At ang direksyon niyo po ay direksyon din namin dito sa Kabuyao. Isang direksyon po tayo, bagong Pilipinas at bagong Kabuyao. At saka mensahe nyo na lang po sa mga Kabuyaenyo. Mensahe po natin sa mga Kabuyaenyo, lalo-lalo sa mga pamilyang Kabuyaenyo. Ngayong Pasko po ay panahon ng pagbibigayan, panahon ng pagmamahalan, iwasan po natin ang awayan, iwasan po natin ang siraan. Puro laging masaya lang po tayo. Dahil tandaan nyo, wala namang, libre naman na maging masaya, walang bayad maging masaya, at walang pinakamahalagang kayamanan sa mundo kung hindi ang pag-ibig. Update doon sa Quadcom. Okay naman, so maghihiling tayo sa susunod, November 21, tutuloy natin yung investigasyon. Sana mas maging fruitful yung ating magiging hearing. Well, nakita naman natin maganda yung itakbo ng hearing natin na nakaraan. So sana mas marami tayong makuha ng ebidensya. Maganda yung naging tema natin. Alamin lang natin ngayon yung mga binanggit na mga pangalan doon. Yun naman ang ating investigahan kung makukorroborate yung mga tinuran nila Senator Trillanes. At syempre may binanggit din doon sila Laila de Lima. So yung mga pangalan nila Man, sila Pulong, tignan natin kung anong mga kahinat na naman usapan. Kung yung maraming mga Pilipino nag-react doon sa galaw ni former President Rodrigo Duterte na nang-aamba, ano yung masasabi nyo doon? Na halos dalawa yung inambahan si former Senator Trillanes saka si former Senator Laila de Lima. Ayun ang ibig sabihin ng ating hearing ay talagang may spice. Di ba? Minsan dramatic, minsan romantic, minsan may dating na action. So, punong-puno yung aming Quadcom ng iba't ibang masasabi nating sangkap. Yan ang siguro nag-uusa ng tao. Kasi nga, hindi boring. Kumbaga parang nakakakita sila ng ganitong mga melodramatic eksena. Diba? Mga action scenes na hindi mo aasahan na mangyayari. But of course, na-control naman natin yun.
we were able to control by the chair para maging maayos at walang gulo doon sa aming pong hearing. At hindi po namin i-allow yun. Kailangan, they have to observe, as always, the proper decorum. Kasi hindi pwede yung may magagawa ng ganung bagay doon dahil nga hindi namin papayagan. Wala kami sinisino, kahit sino pa man sila, mataas na tao, mababang na tao, pareho ang treatment. Kung wala bang sanction sa mga ganun kasi maraming hati ang opinion doon sa... Hindi, na-control naman eh. So we have to consider that as a warning to everybody. Hindi pa pwedeng ulitin, hindi pa pwedeng paulit-ulit. Kasi pag paulit-ulit, bibigyan na po natin sila ng kaparasan. Yun. Kung yung pagtakbo nyo naman po dito sa lungsod po ng Cabuyao. Dito, yes, ayun. Yan, tuloy-tuloy. Nabibigay ng bigas ang ating mayor na Dennis Said, saka Congressman Dondon Hain, at tayo nakasuporta. Sabi ko nga, sa susunod, tayo rin ay magdadagdag ng patulong sa kanila sapagkat nakita natin, lahat ng tao dito sa Cabuyao, meron na tatanggap na bigas. Kaya napakaganda ng kanilang proyekto. Kung may nag-comment dito sa comment section kanina, binabasa ko nga dahil ang daming mga kababayan natin Kabuyenyo na sako-sako ang dinadala talaga palabas. Sabi nila, maliban kay Mayor Dennis Hain, ang mga pabigas na ito is galing daw, katas daw ng Quadcom. Ano masasabi nyo kasi bago sa Quadcom? Wala nga ako share dito. Kumbaga tayo ay sumusuporta sa mga programa ni Mayor Dennis Hain sa ni Congressman Dondon Hain. Programa to ng Cabuyao at tayo po ay naimbitahan lamang dito. At itong ginagawa nilang programa, nakita ko na maganda na pwede natin gawin sa iba't ibang bayan as well. Siyempre, we have to talk to the different mayors. Kanya-kanyang programa yan. Nagkataon ang programa nila dito ay ganito ang kanilang ginagawa. Pinamimigay ang kanilang pondo para po sa bigas, para sa lahat ng tao dito sa bayan. Kung kailan natin aabangan yung part 2 ng Quadcom hearing kay former President November 21. November 21. Mensahe na lang po sa mga Kabuyenyo. Okay, sa ating mga kababayan dito sa Cabuyao, papasalamat tayo at tayo po ay tinatanggap yung ating mga ganitong klase ng programa. At kayo ay katuwang po ang inyong lingkod. Bilang congressman ng Santa Rosa City, tayo po yung nagpaplano ng takbong gobernador. Itong mga ganitong klase ng mga programa ay dapat natin mapagawa para masuportahan ang buong lalawigan ng Laguna. Ganito po ang gagawin din po natin. Yun po ang ating mensahe sa ating mga kababayan. Oh, last na, tanong ko lang kung mensahe nyo po sa ating mga kabayan, hati ang opinion kasi ng ating mga kabayan patungkol doon sa Quadcom. Kasi sinasabi nila, ginawa ang Quadcom para daw po kayong magkapira. At ano masasabi nyo doon? Hati kasi ang opinion. Alam mo, yung mga nagsasalita ng mga bago sa pandinig. Mga DDS yan. Mga trolls. Meron man silang bayad sila. Kasi sumusulat ng ganyan dyan. Tandaan yung mga nagko-comment. Yan ay mga bayad. Alam mo, sorry ho. Pero sa totoo lang, ako po hindi ako nakikinig sa mga ganyan. Nakakita nyo ang ebidensya. Kita nyo ang ebidensya. Correct. Alam na alam ng taong bayan ang pangyayari. Aminado na nagkaroon ng patayan, nagkaroon ng bayaran. Sana ibukas nyo ang inyong mga mata dahil ang kinabukasan ng inyong mga anak, ng mga susunod na henerasyon ay nakasalalay sa isang malinis at magandang panunungkulan na dapat pinaiilan sa ating bansa. Mensahe na lang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagpatuloy po ang magandang ginagawa at iwasan ang masamang gawa. No? Sana yung ating pagpapatuloy na linisin ng ating gobyerno, gampanan ng ating pong Pangulong BBM. Nakita natin na marami siyang mga programa maganda, pero siyempre may mga bagay pa na dapat din siyang gawin para lalong umunlad ang bansang Pilipinas.